Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, pinaalalahanan tayo ngayon ni Jesus. Nahangal ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Sa mga pagkakataong nasusupil na ang ating mga puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawawala na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay. Hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadalisayan ng ating puso upang magpatuloy tayong tumanggap sa Kanya. Ipinagdiriwang din natin ngayong linggong ito, ang linggo ng Misyong Pilipino. Makiisa nawa tayo sa pagpapakilala at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang madama ng lahat ang pagmamahal ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhununan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. Ang may mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang gawain. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikatan nyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya,
kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at nagbihis ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang iyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihahanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili,
ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang mayamang lalaki na namumuhay at nakatira sa isang palasyo. Pero sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi pa din matapos ang kanyang kagustuhang yumaman. Meron bang ganun dito? Mayaman na, gusto pang yumaman? Siguro naman, tingin ko, likas talaga sa tao ito. Yung kahit mayroon, gusto pa ulit. Itong mayamang ito, ginagawa niya ang lahat para lang madagdagan ang kanyang kayamanan. Isang araw, mayroon siyang nakilala na isang matandang lalaki. Inimbitahan niya ito sa kanyang palasyo at pinagsilbihan. Tinanggap sa kanyang palasyo, pinakain at pinagpahinga. Sa tuwa ng matandang lalaki, dahil siya'y tinanggap at pinagsilbihan, binigyan niya ang mayamang lalaki ng 4 na lampara. Ano nga po yung binigay sa mayamang lalaki? Ayun, very good. Gising pa sila. 4 na lampara. At ang sabi ng matandang lalaki, kaibigan, sa tuwing ikaw ay magigipit at mangangailangan, sindihan mo ang unang lampara at maglakad ka mula sa iyong bahay patungo sa hilaga. Maglakad ka mula sa iyong palasyo patungo sa hilaga. Kapag namatay na ang sindi ng lampara, humukay ka sa lupa na iyong kinatatayuan. At doon, matatagpuan mo ang kayamanan. Pero tandaan, gagawin mo lang ito sa oras ng iyong kagipitan at pangangailangan. At ganun din ang gagawin mo sa 2 at 3 lampara. Sisindihan mo at lumakad ka pakanluran. Yung isa, patimog. Pero yung 4 na lampara, huwag mong sisindihan at huwag mong pakikialaman. Umalis ang matandang lalaki. Hindi pa nakakalayo ang matandang lalaki, ang mayamang lalaki, sinindihan na ang unang lampara. Pagkasindi, siya'y naglakad patungo sa hilaga hanggang sa mamatay ang sindi ng lampara. At sa lupang kanyang kinatatayuan, siya'y naghukay. At doon, nakita niya ang isang supot ng ginto. Wow! Kaya dali-daling umuwi sa kanyang palasyo. At dahil gusto pa niyang madagdagan ang kanyang kayamanan, sinindihan niya ang 2 lampara. Ganon nga ang nangyari. Nang mamatay ang sindi ng lampara, sa lupang kinatatayuan, nakakita siya ng isang kahong ginto. Kanina, isang supot. Ngayon naman, isang kahong ginto. Kaya
bumalik siya sa kanyang palasyo at sinindihan ang ikatlong lampara. Naglakad, nang mamatay ang sindi, naghukay. At doon, nakahukay ng isang baol na ginto. Nung una, isang supot. Nung pangalawa, isang kahon. Nung pangatlo, isang baol na ginto. Dahil gusto pa niyang yumaman, umuwi at kinuha ang ikaapat na lampara kahit ito ay bawal. Siya'y naglakad patungong silangan, namatay ang sindi at naghukay. Sa kanyang paghuhukay, bigla siyang nahulog. Anong nangyari sa mayamang lalaki? Hello? Natulog? Hindi, yung katabi mo yung tulog. Nahulog ang mayamang lalaki. Mga kapatid, ito po ang nangyayari sa taong sakim. Sabihin nyo nga, sakim. Nahuhulog dahil kahit mali at kahit masama, ginagawa sa ngalan ng pagkamkam. Ito po ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. At mayroong 3 senyales ng pagiging sakim. Tatlo lang po, bago ka matulog. 3 lang, mabilis lang ito. Unang senyales ng pagiging sakim, material ang mahalaga. Sa kabila ng kasaganaan na narinig natin doon sa mayamang lalaki sa Ebanghelyo, imbis na isipin kung paano magbahagi, ang nakita ng mayamang hangal ay kung paano itabi ang lahat ng kanyang ani. Ang nakita ng mayamang hangal ay kung paano itabi ang lahat ng kanyang kayamanan. Ang hindi niya nakita ay ang magbahagi. Dahil sa material, siya nakatingin. Ganito ang isang sakim. Sa material, sa makamundong bagay, nakatingin. Hindi lang naman lahat pera, kayamanan o material ang pagiging sakim. Pwede rin itong kasikatan. Pwede rin itong kapangyarihan. Tingnan nyo, ang dami dyan, nagkaroon na ng kapangyarihan, nung matapos, ayaw pa ring tantanan. Sila nang sila. Bakit? Dahil sa kasakiman. Ganon din, meron sikat na nga, pero gusto pang sumikat, kaya kahit mang-apak ng iba, sa ngalan ng kasikatan, gagawin. Bakit? Dahil sa kasakiman. Unang senyales ng isang taong sakim, material ang mahalaga. Ikalawa, sarili ang nakikita. Hindi lang sa material ang tinitignan at pinahahalagahan, kundi higit sa lahat, sarili. Ganyan ang sakim. Yung hangal na mayaman, tinawag siyang hangal dahil hindi niya naisip kung kanino mapupunta ang kanyang kayamanan kapag siya'y namatay. Dahil sarili lang ang kanyang pinagtutuunan. Walang ibang mahalaga sa taong sakim, kundi ang sarili. Kaya kahit sagana, sarili pa rin at sarili lang ang nakikita. Pangatlong senyales ng pagiging sakim, madamot sa iba. Ang mayamang hangal, itinabilang lahat ng kanyang ani. Gumawa pa siya
ng malalaking kamalig para itabi ang kanyang ani. Lahat ito ay dahil wala siyang balak mamahagi. Ang taong sakim ay madamot sa iba. Mga kapatid, ipinapakita ng ating ebanghelyo na ang lahat ng bagay na ating kinasasakiman at kinakamkam sa huli ng ating buhay ay maiiwan. Gaano man ito karami, pag namatay tayo, hindi natin ito mabibitbit. Ha? Tandaan, gaano man karami ang ating kayamanan sa huli ng ating buhay, hindi natin ito mabibitbit. Father, masama ba ang maging mayaman? Masama ba ang maghangad? Hindi po. Pero ang sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa, anumang iyong pinagkakaabalahan, kung hindi ito magdadala sa iyo sa kabutihan, wala itong kabuluhan. Gusto mo ngang tumulong sa bayan. Ika'y tumakbo, pero bunga naman ito ng iyong kasakiman. Wala rin ang iyong magandang hangarin. Gusto mo lang naman yumaman, kaya katrabaho ng trabaho. Pero yumaman ka nga, nakalimutan mo naman ang pamilya mo. Wala rin ang lahat ng iyong pinaghihirapan. Kaya nga, sinasabi sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, kung may mga bagay na ating kakamkamin, ito ay walang iba, kundi ang mga gawang mabubuti. Kung meron tayong kakamkamin, ito ay walang iba, kundi ang mga gawang mabubuti. Dahil ito ang magdadala sa atin sa langit. Mga kapatid, tandaan, lahat ng bagay o kayamanan sa mundo ay maiiwan, kaya't walang dahilan para umiral ang kasakiman. Sa halip, gumawa ng kabutihan gamit ang kayamanan para tayo ay madala sa kalangitan. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Kami dumadalangin sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan, kaming dumadalangin at aming sasambitin. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mga mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang nangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan.
kasakiman at iba pang makamundong asal, manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang mga puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at oportunidad na umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat kabataang nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, relihiyoso't relihiyosa, katikista at mga laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo ng tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yung mga taus-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Walang puwang ang kasakiman sapagkat meron tayong Diyos na mahihingan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak.
Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay wag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.